this afternoon for the public hearing. We'll go with the first proposed ordinance of Member Eran entitled An Ordinance Disqualifying Relatives of Public Officials within the third Section is only in the procurement and non-procurement transaction procedure. If the situation being stated by the Vice Mayor is not part of that one, of the disqualification, considering it does not fall under city government procuring that kind of transaction procedure. It's then asking for the holding of any activities in the city of Cebu, which subject to other ordinance, subject to amusement as procedure. That does say procuring. Let's recite another example. Our family owns a piece of road in front of Puente Osmeña. Government cannot figure that. Your family owns a road in Puente Osmeña, and then, The road beside baseline, they own that. so what's the transaction between the city and your family decision? If I want to claim the road, and the government says, no, we'll buy it from you. You can't buy it from me, I just close the road because it's in violation of this ordinance. It falls another law, Mr. Chair, because the government has right of eminent domain. If general welfare clause, There's no mental evidence, it simply says here, any transaction. You want me to quote what it says here? Any government contract, transaction, or business with the city government of Cebu. we will consider your observation, Mr. Chair, but the one you mentioned is not included to the intention of this proponent, Mr. Chair, considering those kind of project where only government can acquire, especially the acquisition of road That here, for public purpose, where no other parties can provide that service. I think it's not included, considering we need to acquire that. Nobody can provide that service alone. Other service. number Iran doesn't say. It's part of our regulatory requirement that all business shall acquire permit, but that it does not follow, he will engage business in the city of Cebu as a corporate entity, or an LGU. I'm not talking about the corporate entity, I'm talking about Congress Mayor wants to sell the loop. And applying for a business permit. That's in violation of this law. The main application of this permit doesn't fall into this one, proposed for the Mr. Chair. When you apply for business permit, you pay. It's a transaction. Do you understand? Yes, we do understand, Mr. Chair. What we say is that procurement transaction. It doesn't say here procurement. It just says any transaction. Well, anyway, Member Iran and Vice Mayor Osmeña, we are here for the public hearing. So maybe there are some inputs that can also incorporate. I can understand the intent of Member Simula, because I think you're going beyond the bounds. My right as a citizen is being violated. I might as well move to China, to get into it. The proponent, I understand that I provision on non-procurement activities and there is an establishment of a board, itawag na integrity board. My suggestion lang is ma-appeal na lang daan ang position sa main ordinance na dili na mag-agad sa rules sa pag-establish sa board. More than Mr. Chair. So, thank you. settlements, creating a special revolving account for collection, financing, and appropriating funds therefore. Rooted in the guiding constitutional principle that those who have less in life should have more in law. Expensive costs for formal electrical connections force our vulnerable communities to use dangerous illegal tapping, resulting in recurring fires that trap our communities in an endless cycle of poverty. To break this trap,
This proposed measure aims to, number one, advance the upfront financial requirements for formal electricity connections. Number two, eliminate illegal electrical tapping. And finally, aggregate neighborhood demand to help unserved communities. This ordinance recognizes that access to basic utilities is a human right. When we secure the necessities of our most vulnerable, we empower each other to stand on our own feet. Walay pamilya nga angay mag-antos sa kamigmig. Akong ihatod kanila ang kahayag di lang pinaagi sa kuryente, apan napilnausap ang kahayag sa ligidan. With this, Mr. Chair, this representation respectfully asks the Secretariat to call the speakers who wish to participate in this public hearing. Thank you, Mr. Chair. Allowing them to apply legally and based on specific standards that will allow our informal communities to be able to get safe and legal connection to our distribution utilities. So, if it's an illegal connection, it does not apply to this. We can apply for it, but if the connection is not approved, we can still fund it. It must be compliant with the standard that it is not a fire hazard and the electrical engineering standards for legal connections, Mr. Chair. Mr. Chairman, I understand the sentiment here that many people really need connections. But we also have to realize that as a government institution, we have certain responsibilities. Each one of us lives out of the law without mental preservation or purpose operation. So that's my question here. Is this designed in such a way to evade and to accommodate legal connection? Encourage legal connection, actually. In any case, we can look into the comment and further refine our the scope and the standards for which these connections will be available. So, it's an informal settler and the owner objects. Does this allow him the right to connect the utilities? Mr. Chair, I understand that there is a national law that, in fact, now the distribution utilities allows connections to applicants who do not own the lands that where they are seeking their connections, as long as they comply with certain undertakings. So, in a similar manner, here we will allow the applicant, but with undertakings that will accommodate further refining this the draft ordinance, Mr. Chair. Actually, this situation has actually been considered based on our informal conversations with distribution utilities, and it's a valid concern, and we will seek to further enhance the scope of limitation of our proposed measure. Yes, thank you. Politics sa una, nakulit ko mga tao ba? Kayo po, galita ba nyo? Kanang, 2019 kung sulat ito apply. Kung sa kanukis, talagang pag tinulong sa likong, liso. Lugay ko ay ang palitakot ng wala ko yaong kay 2019 na sulat ito kay nasigla ito na ito. 2022, 2023. Sebab na apa natulikan. Terus ang luha kung palangga kami sa iyo ito. Na wala na yun niya. Bigyan sa mga uban na wala na yun. Sumo na lang ito sumunod. Sige, ano yung bugan ito siya napansin. Na kung lima, kung wala kang dito, kung naasawa, kung nila ako, at ang lagi pa, pwede ito makahapot sa mga requirements. Damahan niya. Asa mo po ibalok sa mga sumo na lang ito yung galian. Gusto ko matuman ba o di kung ako kahinta pa sa oras ko yung man. Karong sa taas ng kami istorya,
kanila na ko nila sa usay ko nga support na nagaulihan kay sa akong naagian kay may ako masupli sa lahi pa nga sa kanang karon nga gusto mo ako nga ayaw na maangkon di ba kasi dili sa pares ako kita sa una nga grabe kay gusto na ayun to ngayon ko sakit ko ng naon ako sa nalipay ani nga ko nila sa katutubod tumulungan sa ato si Consuelo ato ni Kiraman kanang pagtuman malipay sa to kaya kung musulod dili na mag-agis kung ditian lumos pa nga dati na ito sa piko nga natin mayroon na ako ang mayroon na karoon yung ako man sa gana yung pagkita natin Mau kumang sa mga dokumento na ipangayon ni Pico na hindi mo mahatag. ano yung kasi yung pa nga kakian sa kanang ikat din siya sa biglayan pa sa highway kasi lima siya ka kanang lagyan sa yuka lima niya yung mga iwan ko sa biko nga kanang ka na nakakaya ko kung hindi siya birano o kanang siya birano yes kaya lima ka malagso na kaya niya ba so sino nga sila kanang ang iwan ko sa biko nagkaroon anak sila agos buka na yun ang tulog ini kaya kadili kan mo suporta na kang mga tao buka ko politik kalau ibu sa na malami siya bayad na sa tao niya kung lang kay dito lang politik ako na bayad na ako ko siya verify tapi ako kung sa'yo na karan ni may politik so ako na dito na ako ikulitan ito ka kayo ako kayo mo sa dito so paano naging kanan so na ako so na kung ano kung ako nagbilang ako Oi. Ako sama. Usap ko din ako eh. Sa mga kanangkuhan, hindi mo siya kumakagal. Kita kamay kamay. Sure. Kung pumati ko na akong basahon ka, kung isuot na nila ako, akong basahon sa kumakas sa opinion ko, paghamyo. Ako si Lolita Barillano, Vice-Presidente, kauban sa mga presidente, hugod ka na paabot nilo sa atong konsiyon sa siyudad o sa atong mga konsyales na misuporta sa pagpantay ni ini nga balao. Karon uban usab sa atong mga miyembro nga may mga suga o wala kay mga koneksyon tungod sa kadaghang dokumento na isuporta sa matag aplikasyon o mga bayranan. Bulsa, dako ang among kalipay para sa among kaigsuulan nga nalandot ang mga kasuga. Bisag ana sa mga lugar na dili-ina kay pribate kung yun sa gobyerno na adun lang may individual na mukhi na sila ang kadir. At ibuot naman pagsuporta ang iyatod din sa atong konsiyo na ang tanan bunta nga makalingkod sa unsa sa sikinsa na maglingkod ka administrasyon matuman kini nga ordinansa. Nga akong ipaabot kung sa tanan ang isulti sa akong kauban na speaker, tinuod ko, mudungan lang ko, pero una na ko basahon kini among sulyot. Una, kaya sa atong mga konsyalis na magbabalaod, tinuod na, among nag-sacrifice. Gani ako, isulto sa pagpasiba, isulto sa kanang black connection, o pag-retawag nila na mubayad ka ba na ko, para hindi na ka mag-hasol. Pag tinuod ko na sa tanan, na binaog ka ng mga private na, nag-credit sila na ang council sa owner sa kanya. Masamit na daan kay tawag mo nigod o illegal declare. Bisang ka man na natong ang atong kami mayor sa una, si Mayor Panis niya na italaon mo na ang tanang na illegal sector o ba ni Mayor San Alvin Garcia na ang tanang na sector o bukuyan ng mga barangay, hindi na mga illegal ilang sa socialized housing judiciary. So nalipay medyo mo ang bibigyan tawag na mo. So kana, mag-isod. Pagsunod, isod ang kapamilya nila ni Mayor Amit at Mayor Magrama. Dahil naman, atin ang konsil sa kabiya sa lupa. Plus, papalang kuda-kuda sa purtahan na tinanang pamagitan ang hindang pinag-ikabiya. So wala, ang ako ni kadungan sa atong mga magpalakod din konsil. Hindi karoon ng ating ipapit sa pagbasa na ako, binagmay lang na sa turat. Ang nilang sa mag-propose kami. Una, Section 3, Definition of Term. Ito ang Priority Identification Zone.
Kini, usan siya sa maigo, sa lahat consent sa owner. Nga muhatag din siya sa certification, pagtugot ng makatraining. Ikadua, sa Section 5, City Protocol for Facilitation, mga dokumento, kaya, tanawang po na nato, nga, hindi na maapil ang, kay, atong tanaw, kung kinanan tingali tao, kanang, kasabutan dito sa mga landowner, kay ano, mag-demolis ni, wag kang ang connection. Masunugan, mausap, ng anak, malalayasan at isang ipasupport diri. Sa Section 8, Financial Assistance and Repayment Scheme, inamay di hakat na 5,000 sa anak, ihakan, hakan pabayran. Alam mo ako sa mibabot ani, alam mo na kung nakakuanan ani, ang koneksyon sa Bicol, makauwi ang bayan, kita sila magilabot sa koneksyon sa sulod sa Malay. So, wala ang muli pagkaro. Kaya kabayan sa among decision, ang ibukat sa ato ang ordinansa, 5,000 ipasok sa duwa tagugid. So, wato siya mga 200 plus, i-add sa among mga bill. Nga doon kami na, pwede ba? Eh, ni among bilis na sa entire na sector, na 100 lang, pero kung natibaw sa lagaw niya sa atong paggamit sa atong kuryente. Nga sa last, condonation guideline, kanya ang pinit. Kung naisunod, hindi makabalik, kapag hindi makabalik yung tao, kaya hindi ka makatulog yung balik. Kuya, matagal magaling, at nag-yuta sa gobyerno, dugay ka ayo. Ang among hangyo, kapulaan ng kay clearance, na sin na ang lugar na nasunugan, ikan sa Fire Department, iuli na lang ang kadayon ang connection, tayo kami mag-administration. Ikadua, demolition. Ang mga sakit sa pagpapaawa, karoon na wala na kami upang mabalikan pagmayan. Kaya na, dagan kayong salamat para sa atong magpagalaw, ilaminan tayo. Kami niya. Salamat. Salamat, ma'am. Yes, Madam Secretary. This proposed measure. Thank you so much, Mr. Chair. With that, Mr. Chair, I move to terminate the public hearing on this proposed measure.